So, ayun mga boss, may tutorial na naman tayo kung paano gamitin ang cleaning scissor. To, yung may mga ipin. Kasi karamihan, nagpupunta dito sa shop, tapos pagtingin ko ng tuktok nila, sobrang nipis. Dahil ang ginagawa nila sa ilalim yung natinitira. Ngayon, ang nangyayari, parang nagkakaroon ng kultap yung ilalim, tapos yung iksi ng ilalim, magaganyan na lang. Ngayon, ituturo ko kung paano gamitin ng tama yung tining scissor. Ang tamang paggamit ng tining scissor mga boss ay kukuha ka lang ng buhok tapos hindi mo isasagad sa ilalim. Dito ka lang sa ibabaw kukuha. Gupitin mo lang siya pataas. Huwag mo rin siyang i-steady na gugupitin mo dahil ang mangyayari yan, parang makukultapan talaga yan. Ipa-layer mo lang, kukuha ka lang tapos kuha, pataas, ang gupit. Ganun lang. Huwag yung ipupundo sa ilalim. Ibabaw lang po. Ang tining scissor po ay pang ibabaw lang. Pagtanggal lang po ng kapal sa ibabaw. Hindi po sa ilalim. Kasi ang mangyayari yan, kukultap sa ilalim yan. Kawawa naman yung customer. Marami ako nagugupitan na ganyan dito eh. Pag tinatabasan ko na yung taas, sobrang nipis na. Tapos ang haba ng buhok, kaganyan. Tapos yung natitira sa ilalim, ganito. Sablay po yun mga boss. Kailangan matuto po kayo sa tamang paggamit ng tining. Pag dito po sa side na to, ibaba mo nyo muna yung buhok sa part na mahaba. Baba nyo muna. Kuha kayo, ibabaw. Tapos, hilahin nyo pataas yung suklay. Ganyan po. Huwag nyo i-stay din na ipuputol na ganun kasi parang hati na talaga siya ng gunting. Yun. Tapos kuha ulit tayo. Yan. Ano lang, diskarte pataas lang. Pag po kayo kukuha kasi yung iba, iniilalim na ganun yung gunting, tapos saka magaganon. Ang nangyayari, lalo na kung matalim yung tinig scissor mo, parang ginupit talaga siya ng gunting na ano, yung pagtabas talaga. Di na siya trim tingnan. Pangit po yung kinakalabasan. So, ayun lang mga boss. Ang ganda ng pagkabawas ng taas niya. Oh, tanggal yung kapal, malambot yung buhok niya, saka walang kultap, hindi manipis yung ilalim. So, ayun lang mga boss. Thank you.